Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po si Oliver Carnel. Siyempre, tama yun, di ba? Kapit. At ito naman po si Papa Osin OGDS. So, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay, Ichika mo na! Dali! Ayun, eto na, no? Ito ng ating huling gabi. Oy, huwag naman huling gabi. Sa sa California. Babalik na po kami. Ayan po, habang napapanood nyo ito, nasa Manila na po kami. Yes. Kaya sobrang ganda po ng memories, experiences namin dito. Yes. Lalo na yung mga nakapanood ng How to Get Away from My Toxic Family. Dahil nag-iyakan sila ng gigil at lahat sila humihingi ng part 2. Yes, Kaya maraming salamat sa mga kababayan natin sa Michigan at sa New Jersey. Yes. Sa San Diego. Yes. Sa San Leandro, Sanfo. Yes. Maraming salamat po. Diyos Thank ko. you po. Binigyan nyo kami ng problema sa mga namin, balikbayan box namin. Kasi pati si Rena, si Josa, si Jex, andun yung mga regalo sa amin. Kaya naku, ba't mo sinabi? Maririnig nila. Alin? Na may regalo sila. Ay, syempre, tayo nagdala, hindi may bawas yun. Diba? Ay, nako, syempre, alam naman nilang lahat na hindi naman kayamanan si Jex, si Josa, si Rena, Hindi naman sila ang mga anak ng politiko. Ganun ba? Hindi sila Disney princess? Hindi sila Disney princess. Okay. Kaya nga yun ang nakakalungkot ngayon. Ang tinatawag nga dito ay Nepo babies. Ito raw yung mga kumakaasta talagang lavish. Yun. Lavish ang kanilang lifestyle. At Diyos ko, alam mo ba, sa Reddit, ayan binabanggit namin ang Reddit, sasabihin na naman ng mga iba. Naku, dito lang sina Ojid lumadampot ng mga balita dito sa Reddit Oo. Reddit tapos ang usapan. Dali ako kausap. Pero pag dumadampot naman yung iba dyan, may naririnig ba kayo sa amin? Wala. Ayan, di ba? Anyway, naku, ito na nga, sila mismo dun sa Reddit, ay, Diyos ko po, talagang iniisa-isa nila yung mga anak ng politiko. Na talaga namang nagta-travel kung saan-saan, ang mga bagay, ang mamahal, mga sapatos, mga outfitan. Ay, iba nga daw na yung nag-deactivate na ng mga accounts. Ay, yung ibang rin. Sa YouTube, correct. sa di ba? Yung iba rin, nag-off ng comment section. Dahil ayaw na lang makakita, makabasa ng mga negative na, hoy, pera ng bayan niya, magtatrabaho na naman kami bukas. Para sa inyo, hiyang-hiya kami sa inyo. Ginaganon sila at isa dyan, alam mo eto, Diyos ko, talaga namang pati si Francis Dumagoso nadamay. Sino naman yan, OG? Ay, Manena! Ito pa si Rena. Siya si Rena ngayon. Si Francis Dumagoso ay ang daughter ni Isko Moreno. Ayun nga, Diyos ko, talaga namang, syempre, parang influencer na rin itong si Francis, kaya naman, talaga namang ang mga outfit, ay, talaga nagmumura daw sa mahal. Pati mga bag na nakaangkla sa balikat niya, nagmumura din ang presyo. Pati daw yung sapatos. Ayan, kitang-kita, pati mga presyo, na mga dinidisplay niyang mga bags. Nakakaloka. Ay, ikaw nga nag-research. Ito naman, nabasa ko lang. Diba? Nabanggit mo nga yung Reddit. Ayan na, nasa Reddit na. Eto, may nag-post. Sabi ko, Isko Moreno's daughter, lavish lifestyle, exposing the family of these politicians dahil deserve nila. So, merong picture dyan na tatlo sila. Pero yung nga,
anak ba ni, ito ba si Frances yung naka-white? Oo, so may dala-dala siyang Lady Dior. Ano naman yung Lady Dior? Ay, Lady Dior, oo. So, nagkakahalaga yan ngayon sa store ng 470,000. Wow. Yung bag na yun, for 70. Yes, oo. Tapos may isa pa ulit picture. Meron naman siyang hawak na Chanel. Green naman. Green lambskin kilted collar. Match mini flap gold hardware. Magkano? $5,900 US. Magkano yun? Oh my God. Nasa Magkano yun? 300,000 yun, Philippine peso. Kasi din 6 times 56. nasa 300,000 plus. My God. Tapos? Meron pa isang picture. Tatlo naman sila. Nasa gitna siya. May carry naman siyang mini saddle. Mini soft saddle bag with strap. 240,000 pesos. Ay, meron pa isa, dalawa naman sila. Tapos parang may hawak siyang Chanel. Ano yan? 7 or 2? Chanel yun. Chanel ba yun? Kasi, di ba, dalawa lang naman? Parang isa ugali niya sa likod. Last stress na. Last stress na. Nakalagay naman dyan. 3,500 euros. Mas mahal yung euros. 60 plus yun, di ba? Ang conversion. My goodness. Magkano nga yun? Parang nasa 300, 400,000. Ganun din. Quarter million. Oh my God. Yung next picture niya, ano bang bag to? Parang Hermes yata to eh. Tapos ayun pa, marami pang pictures na yung pinost doon na iba-iba yung mga bags niya. Baka naman minumodelo lang yan. Hindi naman kanya, hindi naman siya may-ari niyan. Paano minumodelo yan? Parang pangit naman ang lighting. Ay, alam lang. Ayun. Pero naka-pose siya Piniflex niya. Ay, naku. Flaunting. Syempre, mahirap na mahusgahan yung bata. Baka naman doon pa niya yan bag o ano. Pinag-ipunan niya. Baka sa mami. Minsan din, di ba, may mga bags na mami na hinihiram yung mga daughters. Kaya lang nga, syempre, hindi pa rin mawawala yung pagtaas ng kilay ng ibang tao. Lalo na kung mababasa natin yung mga komento doon sa Reddit, Diyan sa post na yan. Ayun na nga so, iba-iba yung mga comments ng mga netizen. Sabi nung isa, para na scholar natin, naka Frank Molier na watch. Mahal ba yun, Tommy? Million yan eh. Ay, talaga? Naku, alam mo na ng relo ko, ito lang. Ha? Ano ba yun? Siko yan, Nay! Hindi Seiko. Ayun. Sorry. Ang tagal ni Oliver. Nawawala. Antok na alas 3. Alas 3 na. Wala pang work si Frances, sabi ng isa. Di lang ako sa bags na patingin, pati yung shoes sa fifth photo. That's a Manolo Blahnik. One pair costs almost 80,000. 80,000 pesos? Grabe ang tatag ng mga mata nila, ha? Nakita pa nila yun. Naalala ko may interview si Isko nung vice mayor pa lang siya na wala daw siyang pambili ng pagkain ng anak niya. Simpleng buhay at walang-wala daw sila. Pero nung nag-mayor siya, biglang ganyan na madami na silang mga gamit na na-flaunt ng anak niya. Ewan lang, medyo contradicting lang for me. Pero baka din naman malayo na yung pagitan ng interview and yung nag-start sila bumili ng gamit. Working din naman kasi sila. Di ko lang mahanap yung interview Pag nakita ko, ipopost ko, sabi ng isa. Our poverty is your luxury. Alright! Tapos yung mga sweldo ng mga doktor sa ospital ng Maynila, since July, wala pa rin. Talaga ba? Totoo ba? Ano ba yan? Anyway, alam mo, sari-sari talaga yung mga komento, At talaga namang yung iba, nagpo-post pa sa TikTok ng kanilang rant na wag nating titigilan yung mga anak ng politiko, na kung mamuhay ay akala nila gano'n ang kasimple, na kung magdi-display ng mga kung ano-ano, na mamahalin, parang hindi man lang inisip na naghihirap ang mga Pilipino, yung mga ganyan. Kung nanonood kayo sa TikTok, naku, yan yung mapapanood yung madalas. Kaya sabi nung isa naman ay tumulong na tayo, ipon-ipunin natin lahat yung mga anak ng mga politicians na nakinabang sa pangungurakot, sa flood control projects, mga ganyan, sa mga ghost projects. Ay nako,
Alam mo, sa totoo lang, no, araw-araw, parang na-normalize na, no? Yung mga ganitong, sanay na kami, lahat naman kurakot. Sana may ano pa rin, may lumutang pa rin na politiko na talagang ang budhi ay malinis. Na ang intention para sa taong bayan ay malinis, matino at tapat. Katulad dito si Ma'am Leni Robredo. Nakita mo, nag-viral yung silang mag-iina. Tapos wala kang makitang mamahalin sa mga suot. Yan ang dapat tularan. Si Mayor Vico Soto, yung kanyang cellphone, luma pa din. Imaginein mo, kung bago na yung cellphone ni Mayor, baka yung iba isipin, wow, may pambili na si Mayor ng cellphone. Di ba? May trabaho naman si Mayor. Kaya nga, kaya lang ayaw palitan ni Mayor Vico yung phone niya. Kaya nakikita ro parang medyo lores na. Pag siya ay nagla-live. Oo, tinan mo yan, Tapos, ayan pa, si Vice Ganda, di ba? Oo, talagang nung nasa England na siya, kumakain sila. Ano nga ang sinabi ni Vice? Eto na, nasusulat. Basa. Super tipid ako dito sa London kasi ang mahal. Kaya namalengke na lang kami. Si Vice Ganda yan, hindi si Chris Aquino. Chris Aquino yung boses mo. Chris Aquino ba? Yes. No, wala kang proof. Korte ko yung bayag mo Tapos, super tipid ako dito sa London kasi ang mahal. Kaya namalengke na lang kami ng first day at nagluto dito sa Airbnb. Pangatlong araw na namin iniinit tong natirang adobo. Tapos bigla ko naalala yung milyon-milyon kong tax na pinaghahati-hatian ng mga garapal na magnanakaw. Aray ko. aba, pinagtataasan din ng kilay. Lavish din daw ang lifestyle nitong si Heart Evangelista. Kasi nga, si Senate President Cheese Escudero nga daw ang jowa. Baka daw doon na napupunta kay Heart Evangelista yung pera daw ng bayan. Uy! Syempre, pumalag si Heart. Ay, oo, Nay! Syempre pumalag si Heart, no? Oo. At bilang sagot dun sa mga nambaba sa kanya, Oo. nag-post siya ng 17 pictures Oo. para patunayan na old rich ako. Di ba? Mula pagkabanta hanggang paglaki niya. Di ba? Di ba? Kasi ong pao ko po si Heart. Yes. Oo. Kumbaga sila yung, tama ba ako? Yung kanyang pamilya o yung kanilang ang kanang may-ari ng Kabalin. Barrio Fiesta. Barrio Fiesta. Oo. Yun. Oo. At saka, Nay, kung may mga nakikita tayo kay Heart Evangelista na mga luxury brands, trabaho niyang i-post yung mga brands na kinukuha siya as ambassadors, di ba? Bilang ambassadors, may nakukuha rin siyang talent fee. Yes! Trabaho yun. Kaya di ba sabi niya gano'n, pag pumunta siya ng mga fashion week, akala nila, nagpapasarap lang siya. Nagtatrabaho po siya kasi bayad siya sa pag-attend niya, sa pag-post niya ng mga produkto. Doon siya kumikita. At saka nireregaluhan siya ng mga brands kasi nga natutuwa na nakaka-sold out siya. Pag pinost niya, sold out agad. Diba? Sa buong mundo. So, natutuwa sa kanya mga brands, binibigyan siya ng mga gifts din. Kaya din, dumami din yung mga bags niya bukod dun sa mga na-acquire niya over the years. Diba? Baka ganun din yung anak ni Isko Moreno, si Frances. Siguro, kinukuha din siyang ambassadress ng mga, ng mga brand na ganun. Tapos, ito-post niya sa Instagram niya. Pinopromote. Kasi may ganun yung ibang influencers. May mga ganun. Diba? Binabayaran sila per post para lang i-post yung isang produkto. Pinapahiram, ganun. Either pull out or bigay na, regalo, di ba? Pero kailangan i-post, gano'n. Oo. Pero pag pinopost yan, sinasabi yung brand, tinatag yung brand. Most often than not, si Heart tinatag niya pag siguro pag commissioned work. Pero pag halimbawa ngayon siya yung bumili, baka hindi naman siya required. Pero alam mo, Teka, bakit? kung influencer to si Francis, tinatag niya ba yung mga bags na ginagamit niya? Hindi ako nakakabasa. Ito kasi nagre-research anong palagay mo?
tinatag ba yung mga brands ng bag? Yung chinek ko yung Instagram niya, Oh. wala na yung mga picture na yun sa Reddit. Oh? Oo. Yung mga natira na lang doon, yung mga ratan, yung mga handicraft, yung mga bags, yun ang mga natira doon. Na alam naman natin nang hindi lang mahalin, baka mga iba nga, bigay pa yun ng mga go negosyo, whatever. Ay, go negosyo ka pa. Daray. Mga gift shop. Alam mo, mas maganda na pasagutin natin yung ano. Baka naman may paglilinaw dyan si Frances o si Mayor Isko mismo, di ba? Mahirap kung husgahan natin yung bata. Lalo na, at nakikita ko naman yung IG niya, mga pictures niya doon na talagang ano siya, isa siyang influencer. Oo, talagang nagmumodel-model. Bakit kailangan tanggalin ng mga pictures kung model-model pa? Ay, sasabi ko ang hirap pag andito si ano. Ayawan na nga. Ano ba yan? Na-stress na. Ay, nako. Ay, basta ha. Basta abangan natin yan kung anong sasabihin dyan ni Mayor Isko o ni Frances. Pero ang ganda ng anak niya. Oo. Diba? Fairness. Gwapo rin si Joaquin Dumagoso. Ay, oo. Diba? Ako bumabawi Latag-latag Hoy, gwapo. Pag nakita mo in person si Joaquin Ay, Dumagoso. super! Darling, Guwapo. dahil hahanapin mo yung butas ng mukha. Walang ka-pores-pores. Ano ka ba? Ay, nako. Oo. At ang bango-bangong bata. Yes. Naamoy mo? Kaya, mukhang mabango Siyempre, in-interview ko na yan. Sa Umbo. Yung restaurant nila doon, sa Taguig. Sa Matangkad Makinli. siya, tsaka ma-respect yung bata. In fairness, magalang na bata. Yan, naku. Alam niyo, sa totoo lang, hindi pa yan. Manganganak pa yan at bigla tuloy natin nakikilala yung mga anak ni congressman, ni governor, ni mayor, ni vice mayor, at kung ano-ano yung mga pinopost nila na rangya sa buhay. Ay, nako. Tapos na-judge sila ng mga tao. Siguro next time, na muna sila magpo-post ngayon. Medyo mainit ang mga mata sa kanila ng mga tao, lalo na yung mga talagang ang sisipag magkakalkal, mag-research. Yes. Oo, na ito dinadampot na nga lang natin kasi sabi sa Reddit, dinadampot daw natin dun So at least, dumadampot din sa inyo. Nakakaloka. Arte pa ba? At least, ang sisipag nila, no? Ay, nako. Kaya alam mo, itong si Sharon Cuneta, bigla tuloy nag-detox. Nag-sock med detox siya. Bakit? Nababash din ba siya? Dahil anak siya ng politiko? Ay, naku naman. Oy, eto na. May pagmamalaki ko dahil si Sharon Cuneta ay napakasikat nung araw, Hindi na ganun kasikat ngayon, pero kilala pa rin naman si Sharon. Ay, Diyos ko po. Apakayaman yan si Sharon. Hindi niya kailangan ng pera nung dating mayor na namayapa ng na si Pablo Cuneta. Kasi si Sharon may sosyo mismo sa mga pelikulang ginagawa niya sa Viva nung araw. Kaya meron siya sa buhay. At napakamasinop ni Sharon. Nag-detox lang siya. Siguro masyado na siyang naaaning at gusto niya mag-relax. Gusto niya mag-me time at ayaw niyang maraming babasa na mga bashers, ganyan. Kaya naman si Sharon ay nagpapaalam naman na yung isang phone na lamang niya ang kanyang gagamitin. Muna, pansamantala. Oo. At ano naman siya sa kanyang mga fans na pasensya na muna. Hindi siya makaka-react sa mga issues ngayon, no? Oo. May mga ganyan mga moves na, di ba? Talaga minsan gusto mo i-prioritize yung mental health mo. Yes, napaka-importante ngayon yan. You want to silence the noise. Yes, oo. Kaya nga, ayun, you want to silence the noise. Kaya ito naman, nag-create ng noise. Oo, na talagang tuloy na yung, si Catherine Bernardo at si James Reid. Ay! Nag-picture na sila together. Alam mo, no, may chemistry sila, no? Oo. Ang taray. Diba?
Oh, ayan, nako, ayan. Sisimulan na ngayong taon itong kanilang teleserye at sa next year na ito ipalalabas. Pero na ang dami mga nagtatanong kasi di ba nang interview mo kay James Reid, nabanggit niya na ayaw niya ng love team. Yung ma-pair sa iba, kaya nga, pero hindi sa girlfriend niya. Oo nga, pero hindi naman sila, palagay mo, syempre pang teleserye ito. Hindi naman natin alam kung magkiklik ito, tapos itutuloy-tuloy sa pelikula, pero magkaibigan pa rin sila, hindi ba? Parang si John Lloyd Cruz at si Bea Alonzo na hindi naman magjowa, pero click na click ang kanilang tambalan. Diba? Oo. So baka parang ano lang to na no? Si James at saka si Catherine, leading man, leading lady. Yes. Hindi necessarily love team. Yes. Parang testing the waters. Ayan. Diba? Ay, naku, nakakaloka ito. Kaya yung mga fans, hintayin nyo na yan. Yan. Diba? Exciting. Nakakaloka. Parang antok na si Oliver. Nakakaloka. Pasensya na. Anyway, tapos si Gladys Reyes. Diba? Wini-welcome ang bongga ng kanyang contract signing with Star Magic. Sobrang siyang wini-welcome ng ABS-CBN. Bakit nga ba siya naging Star Magic na dahil? Siyempre wala na si Ate Lolit, hindi ba? Gusto na ni Gladys na magpa-manage din. Hindi niya kakayanin mag-isa na nakikipagtawaran siya. So, maganda na rin ang ABS-CBN, ang kanyang bagong manager, ang Star Magic, at hindi naman nagkamali si Gladys. Yes. Congratulations, Yes. Gladys. Diba? Exciting ko ano mga susunod yung projects gagawin sa ABS. Malay mo, magkaroon sila ni Judy Ann Santos. Maraklara Part 2. Okay, baka magkatrabaho sila ng anak niya. Si Cristo. Diba? Dahil sa Star Music na rin yun eh. Diba? Congratulations, Maring Gladys. Yeah. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click like the subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigan po yung aming episode niyan, pero komento sa namin chika, comment below, click the like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click yan kayo, unang-una mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan pa rin pa yung vlog namin sa New York. Kung hindi pa napapanood. Yes. Diba? At syempre pa, ang MD Skin Beauty and Yes. Wellness. Diba? For our skin. Ayan. Yes. Kaya kung gusto nyo magpunta, mag-inquire sa kanila, ayan, pumunta lamang po kayo sa kanilang IG at sa kanilang Facebook account. Yes. MD Skin Beauty and Wellness Center. Correct. Yes. Syempre, si Doc Rhea Trinidad. Yes. At si Angelo Dominguez. Ayan na. Ay, mag-hello din tayo kay Kay Attorney Reggie Tongmon. Ayan Attorney Reg. Hello. And Angelo, we missed you. Yeah. Okay. At syempre, ang Gorgeous Smile Dental Clinic, ha? Ayan. Doc JC Solis. Opo. At syempre, ang Ideal Vision. For our eyewear. Yes. Diba? Punta ako dyan pag-uwi ko. Correct. Diba? At syempre pa ang aking panayam kay Bini Gwen. Yes. Syempre, ang kanyang saloobin, bakit pa sila nagkabaon-baon sa utang? Yung kanyang pamilya. Yan po ay sa OGDS Inspires. Okay? At syempre, maraming salamat sa Popoy Benz Lechon. Ayan. Umorder po kayo ng lechon dyan, ha? Thank you po. Sa Cavite po yan. At meron silang libreng dinuguan. Ay, Diyos ko. Tsaka, anong tawag nito? Bopis. Kasi sila yung kinuhaan ko ng lechon para sa birthday ni Erin. Ng aking anak na 24 na ngayon. Ayan, diba? Diba? Pinagsaluhan ng lechon na yan. Happy birthday, anak, ha? Happy birthday, Erin! Ayan, at syempre, ang inyong
channel. Ikaw yun naman. Oh, Ang channel ko, Hollywood Flip by Oliver Carnay. Ayan. Diyan ka na ba magsasalita tungkol sa SB? ha? Ha? Starbucks? Ayun! Oo. Oo, dami natin pinuntahan sa Starbucks. Wow. 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 Kakalo. Excuse me. Uy, dito ako nabahin. Ayan. Tamerling. Okay lang naman din. Tami Mopia sa Instagram. Puro lalaki naman yung nag-ano sa'yo eh. Gusto mo pa, baka pwede mo na akong tulungan magka-US visa, sabi mo. Ha? Talaga? Para sa negosyo yun. Wow. Negosyo yun. Siyempre, gusto natin pasalamatan sila, ano. Asan na Sila sila? Nani. Naku, nawala na yan. Si ano, halika kayo rito. Gala na po natin ang camera. Ayan, si Tito Vic, oh. Yes. Hi, hello, Tito Vic. Ayan, ito na yung ating mga ano, oh. Diba? Ayan, oh. Ayan, The gang. ayan, si Lani. Si Lani Rivera. Si Tina. Tina Rama. Siyempre, nagtatago si Tita Meron kasi naka-panty lang siya. At si Alvin, maraming salamat sa inyong pagbabalot ng mga ano namin, mga balikbayan boxes. Ay, nawala na siya. Oo, nandun na sa kotse. Oo, pero siyempre, maraming salamat sa aming kumare na si Maring Rose Santos. Yes! Yung Ng White White House House Cares. Diba? Diba? Siya ang ating sponsor sa ating US trip. Maraming Yes. salamat, Mare. Yung mga NCLEX passers, ha? Ayan, nako, dyan kayo. Legit yan. Mag-PM yes. kayo dyan, okay? Lalo yung mga nasa Amerika na gusto lumipat ng New York, di ba? Oo, yan. Oo, ayan. NCLEX passer na nurse kayo. Go na po kayo agad dyan. Oo, diba? White House Cares. We love you, Miss Rose. Thank you so much. See you again. Yes. so much, Oo, Rose. huwag ka magtago dyan, Nani. Ha? Oo, ayan, ating mga friends dito sa, Si Alvin. sa California. Ayan, maraming salamat sa inyo, ha? Ayan na, nakukompleto na sila. Nakukompleto na sila, ayan. At ito po uli yung lingkon, Papa o Sinoji Diaz, ang laging nasasabi, at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ay, ichika mo na! Dali! Maraming salamat, babalik kami dito. Maraming salamat, Oliver. Thank you so much. At sa ating researcher na si Tamerlane. At ang ating Ating mga packers na. ito yung mga packers at yung mga ito yung mga kahilera ni Andrew E. Ang mga rapper. Rapper. Gift rapper. Ayan. Diba? Si Tina at si Lani at si Alvin. At si Tita Mary Ann. Si Tito Vic. Yes. Walang pakialam sa atin. Maraming Diba? salamat sa iyo. Thank you po. We love you. Oo. At siyempre, oo. Ano pa nga ba, Loy? Ang alin? Pang-apat na yata. Ikaw namiwili ka na. Gustuhan mo naman. Oo, naibigan na Para yan. nag-enjoy si Tito ka kasi. Mamaya maligup ka dyan. Ang luwag pa naman ni Lo. Pagkatapos sa AFAM, no? Hindi, ano ka ba